Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Kanina nga pong 2:00 ng hapon, ganap ng mas humina itong bagyong Salome at ngayon naging low pressure na lamang at nasa may layong 130 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Ngayon, nakakaapekto pa rin po ito dito po sa may Ilocos Norte, maging sa may Batanes at Babuyan Islands dahil nag-e-extend pa rin po dyan yung mga kaulapan. Maaari po tayong ulanin pa rin dyan po sa mga nabanggit na lugar. Ngunit sa ngayon, wala na po tayong nakataas na anumang wind signals dito po sa ating bansa. Samantala, uulanin din po tayo ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Posible po yan dahil sa intertropical convergence zone sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Itong ITCZ po, ito po yung pagsasalubong ng hangin galing sa southern at sa northern hemisphere na nakakapagbuo nga po ng mga kaulapan. Kaya aasahan po natin itong ITCZ sa malaking bahagi ng Mindanao, especially po dito po sa may Zamboanga Peninsula, sa Barm, ilang bahagi ng northern Mindanao, maging dito din po sa ilang bahagi ng Soc-Sargen. Posible din po yung ITCZ ay makaapekto rin sa ating mga kababayan na nandito po sa may Palawan, maging dito po sa may Negros Island region, Guimaras, pati na rin po sa Iloilo. Kaya mag-ingat yung ating mga kababayan dahil po posible yung mga flash floods at landslides dahil po sa malalakas na mga pag-ulan dulot ng intertropical convergence zone. Aside po doon, meron din po tayong binabantayan na easterlies naman o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Yung mga kaulapan na dahil po dito sa easterlies ay posible nga pong magdala ng mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dito po sa may northern at eastern Samar, maging po sa may areas po ng Bicol region at sa Quezon, kaya't magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga po sa ulan. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan natin ngayong hapon hanggang umaga magiging maliwalas naman po yung ating panahon. Hindi lamang natin inaalis yung tsansa ng mga isolated thunderstorms. At kahit wala na nga po tayong wind signals, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dahil naman po sa northeasterly wind flow. Sa susunod nga ng mga linggo, posible na nga o mga araw, posible magsimula na ang amihan. Kaya aasahan natin yung mga epekto naman ng mga pag-ulan dahil sa amihan o sa shear line o pati na rin sa easterlies sa silangang bahagi ng ating bansa. Ngunit, para naman po sa susunod na 3 araw, aasahin nga natin yung mga pabugso-bugsong mga hangin dito po sa may Cagayan, kabilang na din po ang Babuyan Islands, pati na rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, at yun po ay aasahan natin sa susunod po na 3 araw. Ito naman po yung ating aasahan na lagay ng panahon bukas. Inaasahan natin magpapatuloy yung northeasterly wind flow influence dito po sa may Batanes, maging sa Babuyan Islands, kaya't meron pa rin po tayong mga pag-ulan. Sa malaking bahagi naman po ng Luzon, aasahan naman ang epekto ng easterlies kaya't mainit at maalinsangan sa umaga, ngunit may tsansa ng mga thunderstorms sa hapon o sa gabi. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan hanggang 33 degrees Celsius po yung ating aasahan na maximum temperature sa Legazpi at sa Tuguegarao. 32 degrees Celsius naman dito sa Metro Manila, sa Tagaytay at sa Lawag hanggang 31 degrees Celsius at sa Baguio naman 23 degrees Celsius. So may kainitan po yung ating umaga hanggang tanghali. At para naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, mananatili pa rin po yung epekto nitong ating intertropical convergence zone kaya mataas yung tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan maging sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngunit dito po sa may Visayas, aasahan naman po natin generally fair weather conditions po tayo bukas. Ito po yung ating inaasahan ng mga agwat ng temperatura hanggang 33 degrees Celsius dito po sa Lawag, 32 degrees Celsius naman po sa may Cebu, Iloilo, Kalayaan Islands, maging sa Davao at 31 degrees Celsius naman po sa nalalabing probinsya ng ating
Palawan, Visayas at Mindanao. Wala na din po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, ngunit ipinag-iingat po natin yung ating mga kababayan na nandito po sa may northern and western, maging sa eastern seaboards ng Luzon dahil posible yung moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon na mga karagatan. Hanggang 3.7 meters po yung ating inaasahan dyan na mas mataas pa sa dalawang palapag na gusali. Mag-ingat yung ating mga kababayan. Dito naman po sa may Visayas at sa Mindanao, inaasahan naman po natin yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. At sa susunod naman po na 3 araw, sa Sabado hanggang sa Lunes, dito po sa may malaking bahagi ng Luzon, easterlies pa rin po yung expected natin na weather condition. Kaya generally, fair weather conditions po tayo, magiging mainit po yan. Ngunit dun po sa may Batanes at Babuyan Islands, in-expect din po natin na meron pa rin pong impluensya ang northeasterly wind flow, kaya posible pa rin po yung mga pag-ulan. Sa may Visayas naman, inaasahan natin magiging generally fair weather conditions po tayo dahil din po sa easterlies. Ngunit posible din po na mag-extend yung mga kaulapan nitong ITCZ na nasa may Mindanao area dito po sa may Eastern Samar at pati na rin po sa may Northern Samar. Sa Mindanao naman, aasahan yung impluensya ng ITCZ hanggang sa Sabado sa malaking bahagi po ng Mindanao, pati na rin po dito po sa may eastern at northern side ng Mindanao. Ngunit inaasahan natin, bababa pa rin po yung ITCZ axis kaya't magiging maaliwalas po yung ating panahon pagsapit naman po ng Sunday hanggang sa Monday sa northern and eastern side ng Mindanao. Ngunit doon po sa may western side ng Mindanao, kabilang po ang Zamboanga City at pati na rin po sa may Barm o doon po sa may Sargent, aasahan pa rin po natin yung epekto ng ITCZ kaya't magiging maulan pa rin po tayo at asahan po natin kahit magiging generally fair weather po yung ating mararanasan sa Mindanao, posible pa rin po yung mga thunderstorms at kung mga thunderstorm po ay severe, posible po tayong magkaroon pa rin ng mga flash floods at landslides. You're watching Rapid News Weather. Stay informed. Subscribe for more updates.